paningin nila eh. Presidente ka pa. Pero noong nagdeklara si VP Sara na tatakbo siya sa 2028, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi may ipapakita akong video sa inyo na dati itong sumusuporta sa Administrasyong Marcos. I'm talking here. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na nga no. Pag-usapan natin itong Administrasyong Marcos o mismo si Marcos Jr. Pag-usapan natin ang kanyang pagbagsak. Bakit natin nasabi na unti-unti nang babaliktad ang kanyang mga kaalyado? Babagsak na talaga si BBM. Sa dami-daming controversies, sa dami-daming issues, ay nakikita natin sa mga balita na babagsak na ang Administrasyong Marcos. Ayan po ay nakakalungkot ha. Hindi po tayo masaya niyan kasi kung babagsak ang administrasyon, babagsak rin ang Pilipinas. Pero, yan ang palatandaan na nangangailangan na po tayo ng bagong leader. Okay? Hindi na po natin kailangan ng leader na bangag. Dito sa vlog natin ngayon, medyo may napapansin tayo na yung mga dating kaalyado ni BBM ay bumabaliktad na at ayaw na siyang suportahan. Di ba? Ano yung payo ko kay BBM noon, di ba? Huwag kang masyadong kampante BBM na yung mga nakapalibot sa iyo ay totoo. Kasi po, hindi lahat ng mga kaibigan mo, yung mga magagandang ngumingiti sa inyo araw-araw ay kakampi mo. Babaliktad yan as soon as wala ka ng power, BBM. Totoo yan. Most likely, yung mga nakapalibot sa inyo ay maganda yung ngiti nila kasi may kapangyarihan ka pa, may makukuha sila sa inyo, di ba? Meron tayong mga kaibigan na ganyan di ba? Yung mga taong alam nila na may makukuha pa sila sa inyo ay didikit at didikit yan sa inyo. Marami akong kaibigan na ganyan, na didikit lang yan sa iyo kasi may makukuha sila. Pero itong in the case of Bongbong Marcos, kung saan ka pupunta, nakapalibot sila sa inyo. Kasi yummy ka pa sa paningin nila Presidente ka pa. Pero noong nagdeklara si VP Sara na tatakbo siya sa 2028, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kasi may ipapakita akong video sa inyo na dati itong sumusuporta sa Administrasyong Marcos. I'm talking here of the House of Representatives. Ang mga kongresista, di ba, lagi kong binabanggit dito sa vlog ko, di ba, na one of these days, babaliktad yung mga kongresista na yan. May nagparamdam na. May nagparamdam na ayaw nilang suportahan ang impeachment complaint sa Kamara laban kay VP Sara. Di ba sabi ko sa inyo? Kaya nga, lagi kong pinapayuhan si BBM yan sa mga vlogs ko. No? Na ingat ka. Kasi nangyari na yan kay former President Duterte. Noong time na si former President Duterte ay malakas pa. At meron pa siyang, the first 3 terms, the first 3 years ng kanyang pagiging presidente ng Pilipinas ay halos lahat ng mga kongresista ay sip-sip kay Duterte. Kung pwede palang humalik sila kay Duterte, humalik sila. Gawin nila ang lahat. Ganyan rin ang nangyari kay BBM. Nakita na natin yung pattern ng mga politicians na ito. At ngayon naman, nakikita natin na parang ayaw na nilang sumuporta sa impeachment ni VP Sara. At alam ko, babaliktad ito. Babaliktad ito na doon na sila susuporta sa bagong may kapangyarihan. At alam naman natin yan, may nakikita tayong mga videos kay VP Sara na talagang it's a clear evidence na mahal siya ng taong bayan at mananalo. Kasi, mantakin nyo, sa isang mga gatherings, sa isang malaking event na kung saan invited itong si VP Sara, ay nagkakagulo po ang taong bayan. Halos yayakapin si VP Sara, nakikilig sila, naghihiyawan dahil sa presence ni VP Sara sila ay tuwang-tuwa at masaya talaga sila. So, syempre, itong mga bagay na ito ay nakikita ito ng mga House of Representatives, yung mga kongresista dyan. Syempre, ayaw nila na matapos ang kanilang karir.
So ano gagawin nila? Di syempre, palubog na yung barko ni BBM, ano yan? Tatalon yan sa barko ni BP Sara. Diba? Tatalon yan sa barko ni BP Sara. Yan ang punto natin dito, okay? Ito. Ipapakita ko itong balita na ito. Kayo nang humusga, ha? Ito, i-play natin. By the way, like and share at subscribe, follow Donmar TV, okay? Ito. Panoorin nyo ito. Samantala, posibleng hindi suportahan ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP sa Kamara. Hindi na suportahan? Itong NUP na ito yung pinakamalaking partido dyan sa House of Representatives. Dati sumuporta ito sa impeachment ni BP Sara. Di ba? Pero ngayon, anong nangyari? Mukhang ayaw na nilang suportahan. Ayaw na nilang suportahan, di ba? Sabi ko sa BBM, hindi ka naniniwala eh. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Miyerkules ng gabi, February 25, nang maglabas ng pahayag ang pangalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara, ang NUP. Ayon sa NUP, sa kasalukuyan, wala pang nakikitang bago at mahalagang ebidensya ang NUP para muling buksan ang ito yung reason ng NUP, ha? I'm talking here of the NUP. Ito, party list ito eh. Mahigit sila yung pinakamalaking party list sa House of Representatives na ang daming miyembro. Aabot ng 40 plus. Ang dami na yan, okay? Kung hindi po ito susuporta itong grupong ito, goodbye impeachment. Ito yung nila, babasahin natin. At this stage, the NUP has not seen the inclusion of new and material evidence that would warrant a departure from issues that have already been subject of prior inquiries and extensive public hearings, unless compelling new evidence emerges during the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for impeachment complaint. The NUP will most likely not vote in favor of this measure. Kasi kung wala silang makita na sapat na reason o ebidensya na dapat i-impeach si BP Sara, ayaw nilang suportahan. Ang sakit naman. Di ba? Alam nyo, ang NUP, dapat ganito rin ang ginawa nyo noon kay BP Sara. Sa bagay, may maleta siguro. Di ba? Ano sabi ni BP Sara? Pera-pera lang yan. Kailangan ng kaching-kaching. Kaching-kaching-kaching. Baka kulang sa kaching-kaching-kaching. Kaya ayaw na nilang suportahan ang impeachment complaint kasi wala nang maleta eh. Naubos na yung maleta. Syempre, nag-iingat siguro sa mga maleta ngayon kasi alam nyo naman, mainit ang usaping maleta. Mamaya may sasabihin ako sa inyo, may grabing ebidensya patungkol dyan sa maleta na yan. Kaya ayaw na naming suportahan yung impeachment ni laban kay BP Sara eh. Wala na kasing maleta eh. Anong sabi ko sa iyo, BBM? Wag kampante ng kampante. Kasi alam nyo, no? Ako, imagine ang isang presidenteng matino na si former President Duterte, ginigipit nga ng mga kalaban nung wala na siya sa gobyerno. Now, ang tanong ko, how much more itong si Bongbong Marcos ngayon na ang daming issue tungkol sa kanya? Imagine, the flood control anomaly. Kasali man siya dyan sa issue na yan. What do I mean kasali siya? Kasali siya na nabanggit ni Zaldico. So, hindi pa husto. The people is not satisfied with the reaction of the Malacanang kung paano inexplain nila ang kanilang sarili. Merong mga taong bayan, most but not all pero majority of the Filipino people naniniwala na may kinalaman si Bongbong Marcos sa flood control anomaly. Naniniwala sila. So, meaning to say, kung ganun po ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas, they are not satisfied with the yung paliwanag ng Malacanang. Kasi syempre may aligasyon. Doon kasali si BBM dyan. Si BBM ang pumirma. Nakatanggap ng maleta si BBM. Hindi. Nagpaliwanag nga si Auntie Claire Castro pero mas lalong nagalit yung taong bayan. Kasi instead na magpapaliwanag ang si Auntie Claire na walang kinalaman si BBM, mas lalong niyang ginagalit eh. Nakipagbardagulan ang squatter na taga-palengking si Auntie Claire eh.
yan ang yan ang, di ba? So, ako, sasabihin ko na lang sa Administrasyong Marcos, especially kay Bongbong Marcos, good luck na lang kung tapos na yung pagiging presidente mo. Good luck na lang. Ang daming magkaso sa'yo. Yun ang analysis ko ha, daming magkaso sa'yo. Mga isyong naimbestigahan at natalakay na sa mga public hearing. Kaya kung walang lalabas na malinaw at matibay na ebidensya na makapagbabago sa batayan ng reklamo. Itong NUP na ito, gusto nila ng sapat na ebidensya. Gusto nila ng talagang mapapatunayan na we have to support the impeachment complaint ni VP Sara kasi may klarong ebidensya. Paano yan ngayon? Walang klarong ebidensya. Sabi nga nila, wala pa silang nakikita Kasi hindi naman pwedeng ulitin kung ano yung reklamo noong binasura na impeachment, yun pa rin ang gagamitin mo. Hindi na nila susuportahan. Ang impeachment, malamang ay hindi ito susuportahan ng NUP. Pinangungunahan ng NUP na may mahigit. Kaya ako, Bongbong Marcos ito lang yung masasabi ko sa iyo, maghanda-handa ka na. Mag-impake ka na. Kasi po, there will come a time. Hindi ko nga, baka nga 2027. Hindi ka na aabot sa 2028. Magbaliktaran yun lahat Na 40 miyembro. Kaya nga sabi ko, good move talaga yung ginawa ni VP Sara. Na pinaalam niya sa buong Pilipinas, sa taong bayan, na tatakbo siya sa 2028. Ano ngayon? Nagkagulo na. Nagkagulo na. Yung mga plano ng mga governors, plano ng mga congressman, biglang nasira yung plano nila. Di ba? Sa House of Representatives. Kasi may effect yan Kapag kapag i-announce yan ni VP Sara, syempre alam ng taong bayan. Malalaman yung buong sa mga probinsya, tatakbo si VP Sara. Kung tatakbo si VP Sara, yung governor namin at yung aming congressman, ang tanong, susuportahan ba si VP Sara? Kasi syempre yung mga taong bayan nakasuporta yan kay VP Sara iisipin yan ng mga governors at mga congressman, patay tayo dito sa ating mga constituents. Kung hindi tayo magpakita ng suporta dito kay VP Sara, wala na tayong karir nito sa 2028. Di ba? Look at what happened now kay Pam Baricuatro sa Cebu. Nanalo yan si Pam Baricuatro dahil itinaas ni VP Sara at ni former President Duterte ang kamay ni Pam Baricuatro. Di syempre, yung Cebu, maka-Duterte yan lahat. Pero look at what happened now. Ang taong bayan sa Cebu ay napansin nila na ang circle ng mga politicians ni Pam ngayon ay nakapalibot ang mga bagong Pilipinas ni BBM. Pero syempre, ang mga taga Cebu nagalit kay Pam. Kasi noong nag-announce si VP Sara na tatakbo siya sa 2028, no comment si Pam. Walang prinsipyo itong babaeng ito Akala natin na sasabihin ni Pam na, susuporta ako kay VP Sara kasi yan naman talaga ang reason na nanalo ako ang mga Duterte. Susuportahan ko yan. Pero anong ginawa niya? Ano yung balik niya? Sabi niya, I don't want to comment kaya I don't want to talk politics. Hello? Bago ka nakaupo ka dyan dahil kay VP Sara. Ito marunong rin itong si Pam Baka mag-Gwen Garcia part 2 ka. Pagkatapos ng bumitiw sa pagsuporta sa mga Duterte ay binasura na. Kasi ako kayong mga taga Cebu, ito lang masasabi ko. Bantayan nyo yan si Pam. Kung mapansin nyo yan na manggagamit yung babaeng yan, huwag nyo nang iboto yan. Bantayan nyo lang bantayan nyo lang. Kasi kahit man lang, walang ka-remorse itong babaeng to. Kahit man lang sinabi niya, I'm happy na nadeklara na ni VP Sara. Syempre, sinuportahan po tayo sa pagtakbo natin. Susuportahan rin natin kung para naman yan sa ikakabuti ng ating bansa. Ganon sana. Ang nangyari ngayon kay Pam Baricuatro, parang natakot siya na magsabi o mag-comment siya dito kay VP Sara kasi siguro, pinakain siguro ng maleta. Hindi, nag-ano lang ako Nagtataka lang ako. Baka nakatanggap rin ng maleta. O budget ba? Hindi tayo nag-aakusa, nagtatanong tayo. Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Bigla. Di ba? Pam! Sagutin mo yung mga issues, Pam, ha? Hinahangaan ka pa naman namin. So, bakit ba? Anong nangyari? Nalaglag ba yung maleta? Nagtatanong lang tayo ba?
alam nyo naman ng politika talaga. Ang hirap talaga kapag boboto tayo ng isang politikang tao. Hirap ka. Yan talaga, laro ng politika eh. Pibs ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Sarap ng kape, guys. Okay. So yun na nga, no? Yan ang dahilan na bakit dapat nang maghanda-handa si BBM. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman